Pamilyar ba sa'yo ang mga mukha nila? Nakita mo na ba sila? May malaking halagamang nakapatong sa kanilang mga ulo, marahil marami sa atin ang magdadalawang isip na makisali sa paghahanap sa kanila. Mababalitaan na lang natin na nahulog na sila sa kamay ng mga militar at pulis. Pero may mga detalyeng nananatiling sikreto. Gaya ng mga taong tahimik na nagtrabaho, katulong ng mga otoridad. Sila ang mga kilabot na mga wanted. Sila ang mga bounty hunter. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jeff. Hiniling niyang itago ang kanyang mukha. Dahil bilang bounty hunter, katulong siya ng mga pulis sa pagtugi sa mga nagtatagong kriminal. Sabi niya, 23 taon na niya itong ginagawa at hindi na mabilang ang mga wanted na natuntun niya. Actually, kinuha ako ng isang general na wala na siya eh. Malaking natulong sa akin. Sabi niya sa akin, dito ka na lang sa akin. Sabi niya, sige. Nag-ano ko, dinalaga ako dito sa Krami. Sabi niya sa akin, gusto mong sumama ka sa warrant. Lahat ng warrant dyan na mga unsolved cases, kaya mo yan. Mula noon, nakarami na raw siya ng nahunting na kriminal na may patong sa ulo. Kay Katso, yung sa reality, yun asset kong ginamit ko. Binigyan nila ako. Nagulat na lang ako, ating gabi tumawag. Punta ka rito, may pera ka. Magkano? Binigay sa akin 55, 50. Tanda ko pa. Tapos, doon sa 55 ay binigyan mo pa yung asset mo. Oo, binigyan ko pa. Mas malaking binigay ko sa kanya. 30, oh. Kasi siya naman nagbuo ng... Ako lang ang nagbuo ng trabaho. Siya talaga ang nandun. Siya ang contact namin. Magkano yung total reward? Alam mo? Half yata, 7. 7? 100, yan. 700. Tapos ano po ito sa'yo? 55 lang. Kasi marami din eh. Hindi naman actually naman mapupunta saan. Kasi kawawa din ang trabaho ng pulis doon. So sa'yo okay lang yun? Okay lang. From 755 lang yun sa'yo? Okay lang yun. Kasi nakatulong ka na, nawala na yung salot ng lipunan. May pera ka. Taong 2011, nang mapaslang ang car dealer na si Venson Evangelista. Ang sinasabing nasa likod ng krimen, ang kilabot ng carjack gang na pinamumunuan noon ng Dominguez Brothers. Ang nakatulong ako kay Dominguez brother, nakatulong ako dun. Malaki. Kasi nag-umpisa kami dun sa cellphone lang. Tapos ginamit nila yung mga asset ko. Natumbok. Yun na pinagpatuloy na nilang trabaho hanggang nakuha nila. Pero nagbigay naman sila, kaya pinamigay ko rin dun sa mga asset ko. Pero kulang talaga yun dapat ang tutukan ng gobyerno. Ako pala si Jericho. Ako nga pala si James. Hindi raw madaling maghanap ng mga kriminal na nagtatago sa lungga. Minsan, titinda ako ng kunwari, timba o mga utensil sa bahay. Ayun, so minsan delivery boy, minsan itinda ng mga kung ano-ano. Ano pa? Yung mga disguise mo. Mayroon pa ma'am na yung karamihan sulat. Doon kasi yan. Ang sulat kasi, doon talaga sa ma-identify na siya. Na galing may padala sa'yo. Dadala kami ng box na kung anong yan. Mga kung anong delivery. Nandiyan pa siya, no? Hindi, wala pa eh. Hindi siya kailangan mag-receive nito.
Hindi ka po, nasan ba? Nasa trabaho pa. O sige, sabihin mo, babalik na lang ako. May pagkakataong hindi na malalaman ng publiko kung sino talaga ang nakatuntun sa salarin. Pero okay lang ba sa inyo na nakatago yung mukha mo, wala yung pangalan mo, iba ang sumisikat, halimbawa? Okay lang kasi masaya ako, nakatulong ako doon. Alam naman nila yan kung sino ako eh. Sa ngayon, masaya ako dahil mga pulis nagkaroon na ng pangil. May pangil, oo. Kaya lang dapat sa tamang lugar. Sa tamang ano. Kaya nga, sabi ko, namatay ng mga asit ko. Ba't ka naiiyak? Laala ko sila. Dapat ano, nakita ng tagumpay ngayon. Siyempre, buhay nila, hindi man na nabigyan ng ano. Hindi nabigyan ng maayos na libing. So kaya sana nakita nila na yung pinaghirapan namin. Nakakulong na lahat. Kasi alam ko naman nagpapatay doon, puro drug lord eh. Bakit nga ba maraming nahuhumaling sa ganitong hanap buhay sa kabila ng panganib? Isa rito si Abner Afuang, dating pulis at dating miyembro ng National Bureau of Investigation. Arestado ka, Detective Afuang, Pulis Makati. Nagkaroon pa nga ng pelikula base sa buhay ni Afuang. Ang Afuang the Bounty Hunter. Ang pagiging bounty hunter nakatulong daw sa pagpupundar ng negosyo at ilang ari-arian. Masasabi mo bang malaki din yung kita sa pagiging bounty hunter? Malaki dahil halos sa akin hindi ako humingi. Minsan yung mga mayayaman, siguro hindi naman yung love of greed of money, inalis ko yan eh. Siguro marunong ang Diyos. Pag tulad ng hinuli kong murder kay sa Romblon, na malaman na nahuli. Yung mayayaman, bisa ng bounty, 200, dinodoblin na. Ang binibigyan ko naman doon, yung abogado. Pero ang mga bounty hunter na nakausap namin, may mga banta raw sa kanilang buhay. Dito ako pinanganak. Ang tatay ko, bankero. Katas ng bounty kung tawagin ni Abner Afuang ang kanyang naipundar na negosyo sa Pagsanghan, Laguna. Simula na magkaroon ng quarry dyan. Ang 72 anyos na dating police captain hanggang ngayon nangahunting pa rin ng mga wanted. Bakit nga ho ba lumalapit pa sa inyo imbes na lumapit sa pulis? Mabuti, Or sa magandang NBI? tanong yun. Dahil ako, kahit singkunduling, di ako nahingi. Pag tulad ng hinuli kong murder kay sa Romblon, na malaman na nahuli, yung mayayaman, bisa ng bounty, 200, dinodoblin na. Ang binibigyan ko naman doon, yung abogado. Kumpara sa ibang bounty hunter, pamilyar sa marami si Afuang. Kahit kasi noong nasa serbisyo pa siya, madalas siyang laman ng balita. 2009, binuhusan niya ng tubig sa ulo si Hayden Ko sa kasagsagan ng investigasyon sa isang sex scandal. Pero ang dami ko nakakatabi. Kaya kayo si Apuang, si Abner. Hindi kilala yung mukha. Pero minsan, sanay ako sa follow-up. Hindi ako gumagawa ng asset. Minsan, hindi ako nagpapanggap na ako. Hindi, ako si architect. Baka meron mo kayong ganun tao. Sanay ako dyan, specialty ko yan. Dami akong file. Siya lang daw ang humahanap, tsaka niya ipinapasa sa pulis. Nag-iiba-iba kayo ng personality, ganun ho. Engineer. Engineer, Lawyer. ano pa? Lawyer. Architect. Ano pa po?
kaya Yun, niyong pagka i-assume na role. ang tendency kasi ng isang pursakal na kriminal o kahit hindi wanted, lilipat sa ibang bayan yan, halimbawa Apuang. Papalitan yung pangalang Apuang. Abner Apuang ako eh. Yung nahuli ko sa Taytay, nagpalit. Pero human instinct yan. Pag tinawag mo akong Apuang, bigla, Apuang! Lilingon ka. Ay, hindi ako yan. Pinaposas ko na yan. Positive yun. Noong nasa serbisyo, 2 beses nang nalagay sa alanganin ng buhay ni Afuang. Dito ako tinawag. Ah, Balabag. tsapa nyo. Tapos, nakagati tinamaan ako. ho ito ng bala. Bala, 45 yan. 45. Ang badge ko dito lagi. Save kayo ng badge nyo. Kaya lang ho, bumaon po, syempre. Bumaon din. Ano maambos ako ng Alex Bocaya Brigade? Buti alam niyo. ABB ang bumanat sa akin. Ano nangyari? Nasira po ba yung buto? Kala nyo, Vicente, hindi nga pwede mag-two-piece. Buti nakita nyo. Ah, Berkeley, California ako nagpagamot. Nadyan. ano pong Yung binayad ginawa ng nila? Viva, doon lang nauwi. Ano po ginawa nila? Dinamita yan. Ngayong wala na sa pwesto, itinutuloy pa rin daw ni Afuang ang pagtugis sa mga wanted. Once I come, always come. Si Jeff nakapagpundar na rin sa hinabahaba ng panahong ginugol bilang bounty hunter. Motor, tapos sasakyan, tapos kainan. Tapos mayroon mga iba pa, pautang, Pautang. May property ka na. bahay, sa probinsya. Dito sa dito lang malapit sa atin. Dahil yan sa pagiging asset, pagiging bounty hunter. Yung naipon ko. Yung binibigay sa akin ng mga opisyal, iniipon ko. Pero may banta rin sa buhay ni Jeff. Minsan, mayroong isang grupo nagtangkala sa akin. Pinapatay ako. Kailangan wala na rin. Yung dati, umuwi ako sa mga iba-iba. Iba-iba kasi ako. Pagka may danger, alam ko eh. Lalo na sa pagmumotor, nalalaman ko, sakyan. Pag alam ko na ililiko ko yan o iibahin ko yung route. Delikadong trabaho man ang mga bounty hunter tulad ni Jeff na aakit sa mataas na pabuya. Sinasabing nakatulong ang mga bounty hunter na matunto ng 4 sa 5 nasa listahan ng most wanted ng PNP. Nahuli si Retired General Jovito Palparan sa Santa Mesa nang itaas sa 2 million pesos ang patong sa kanyang ulo. Sina former Palawan Governor Joel Reyes at former Coron Palawan Mayor Mario Reyes, kapwa may 2 milyong pisong reward sa kanilang pagkahuli. Nag-offer din ang gobyerno ng 2 million pesos na reward sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng businessman na si Delphin Lee. Tanging si Ruben Eclayo Jr. na lamang ang natitira sa top 5 most wanted list ng PNP. May patong din na 2 million pesos sa kanyang ulo. Ang iba pang wanted ng PNP may reward ng 500,000 hanggang 1.2 million pesos para sa kanilang pagkadakip. Si Police Superintendent Vicente Cabatingan ng Laguna PNP kilala dahil sa pagtugis sa mga nagtatagong tao. Pero sabi niya, gumagamit ang pulisya ng tulong ng mga asset at bounty hunter. Kami sa kapulisan, may patrol pa kami.
May traffic pa kami, may investigation pa kami, may community relation pa kami. So sa dami namin hinahawakan. Kung wala akong i-create dyan na dedicated personnel para lang dyan sa most wanted, mahihirapan talaga. Kailangan maghanap tayo ng tao na may access niya doon. O kaya yung tao na kaya niyang mag-blend sa isang community na hindi naman siya mapansin. Pero may mga bounty hunter din na di lang kriminal ang hinahabol. Si Ramon Orbida, 30 taon ng bounty hunter. Ang tinututukan niya, mga tiwaling empleyado at kliyente ng mga pribadong kumpanya.